Si Jacob na natira ay nanginginig ang buo niyang katawan na hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin para makatakas. Dahil nakita niya ang dalawa niyang kasama na walang awa na pinatay ng werewolf. Kaya napamura na lang siya na napapatanong sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang kanyang gawin, kinakailangan raw talaga niyang makaalis sa ganitong sitwasyon. Dahil daw sa tanga na ito ay sinapit niya ang lahat ng kamalasan, malamang palalampasin na lang ng tao na ito kung ilang beses siyang humingi ng patawad. Kaya upang hindi patayin ni Jean ay agad na lumuhad si Jacob at yumuko ng ilang ulit na nagmamakaawa sa ating bida na huwag siyang patayin, kung hindi raw siya papatayin ng ating bida ay mayroon siyang magandang impormasyon na sasabihin sa kanya. Pero sa isip-isip ni Jacob ay masyado siyang nainis, kapag nakaligtas raw siya sa kanyang sitwasyon ngayon ay pinapangako niya na maghihiganti siya. At nanlaki ang mga mata ni Jacob dahil biglang itinusok ni Jean ang espada sa kanyang harapan. Kaya makikita ang ulo ni Jacob na tumutulo ang maraming dugo. Dahil hindi pa rin nagsasalita si Jean ay tinanong siya ni Jacob na kung mapapatawad raw ba niya siya. Pero iniisip lang nitong si Jean habang hindi maalis ang kanyang tingin kay Jacob na mayroon raw siyang naalala sa walang hiya na ito. Inaakala raw siguro ng tao na ito na madali na lang siyang apihin. Sa nakaraan raw niyang buhay ay ganito din ang kanyang naranasan sa isang tao na mapagpanggap. Sinabihan siya noon ng factory manager kung saan siya nagtratrabaho na hindi daw pumasok ang kanyang sweldo. Dahil isa siyang mabait na tao ay wala siyang ibang pagpipilian kung hindi tanggapin ang lahat. At nang lumuhad siya para lang sa kanyang sweldo dahil sa delayed ng 1 linggo ay umabot ng 1 buwan at tapos naging 2 buwan. Kahit paulit-ulit niyang pinakiusapan ang kanilang manager doon sa kanyang opisina ay wala itong pakialam sa kanya. Imbis na humingi ng paumanhin ay ito pa ang nagalit, dahil napaka-selfish daw ng mga kabataan ngayon. Hindi raw talaga niya makalimutan nang tinawag siyang selfish at itinuturing na madali lang apihin, sobrang hirap raw talaga ng kanyang buhay at nakakabuwisit ng ganoon buwan-buwan. Pero dahil sa pangyayari na yun ay mayroon siyang magandang aral na natutunan. Samantalang itong si Jacob nang kanyang napansin na ibinaba ni Jean ang kanyang depensa ay mayroon siyang naisip, at nakangiti na lang ito dahil ito na raw ang kanyang pagkakataon. Kasunod nito ay mabilis na kinuha ni Jacob ang kanyang punyal, at sabay tumalon siya upang saksakin si Jean habang ito ay nakatalikod. Pero ang kanyang ikinabigla dahil madali lang napigilan ni Jean ang kanyang binabalak, wika pa ni Jean sa kanya na talagang isa siyang tao na manloloko. Hindi raw niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi. Si Jacob ng kanyang napagtanto na talagang wala na siyang paraan para mabuhay ay napamura na lang siya sa kanyang sarili. Matapos patayin ni Jean si Jacob ay makikita ang werewolf na kanyang inabot kay Jean ang supot ng mga ginto na kanyang nakuha sa lahat nilang napatay. Itong si Jean ay napapaisip habang hindi maalis ang kanyang tingin sa werewolf dahil talagang napagpasyahan ng nilalang na ito na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jean ang werewolf na gusto raw ba talaga niyang sumama. At nagulat si Jean dahil biglang inilapat ng werewolf ang kanyang ulo sa katawan ng ating bida bilang pagpapakita ng kanyang katapatan. Dahil dito ay natuwa si Jean sa katapatan sa kanya ng werewolf kahit hindi maganda ang nangyari noong una silang dalawang nagkita. Wika pa ni Jean sa werewolf na simula raw ngayon ay magkakasundo na silang dalawa. Sa ilang sandali ay pumunta sila Jean sa inang village upang dito muna magpalipas ng gabi. At nang sumapit na ang kinabukasan ay nagising na si Jean sa kanyang pagkakatulog. At napangiti na lang ito dahil masyado raw maganda ang kanyang tulog. Isa raw itong umaga na napakasariwa, pakiramdam niya ay kaya na niyang lumipad. At ang unang ginawa ni Jean sa araw na ito ay nilaban muna niya ang kanyang maruming damit. Doon lang din niya napagtanto na masyado raw palang masangsang ang kanyang kasuutan. At yun din daw ang unang beses niyang nakapatay ng tao. Hindi lang isang tao kung hindi maraming tao ang kanyang napatay sa isang araw. Ngunit nagtataka raw talaga siya dahil hindi man lang siya nakaramdam ng konsensya. Marahil raw ba na ang tao na kanyang napatay ay mga manluloko kaya walang reaksyon ang kanyang emosyon. Katulad lang daw yon ng pinatay niya ang mga halimaw. At napansin din niya na mayroon talagang kakaiba sa kanyang kalooban. Dahil ngayon ay nagsisimula itong nagbago, siya raw ba ay sinusumpa o kahit ano na hindi niya alam. Basta't siya lang raw ay makaligtas sa mundong ito ay ayos lang sa kanya kahit ano pa man ang kanyang pagkatao. Matapos linisin ni Jean ang kanyang mga damit at nakapaghanda ay nagsimula na silang dalawa ng kanyang alaga na maglakbay. Sa kanilang paglalakbay ay naisip ni Jean na medyo masaya din daw pala ang paglalakbay kahit saan.
Ilang oras ang nakalipas ay nakarating na sila sa Pioneer City, wika din ni Jean na ang una raw nilang gagawin sa lungsod ay ibenta ang balat ng werewolf. Inutusan din niya ang kanyang alaga na binigyan niya ng pangalan na si Mott na maghintay lang muna siya dito at magmasid. Doon ay nakapasok na si Jean sa loob ng lungsod at napansin niya sa lugar na ibang-iba ang mga tao dito kumpara doon sa village. Lumingon din siya sa lugar kung saan niya iniwan si Mott dahil medyo kapansin-pansin daw kapag kanya pang isama si Mott at narinig din niya na dito sa Pioneer City ay mayroong branch ng Order Alliance. Sa ilang sandaling paglalakad sa Pioneer City ay nakarating na siya sa harapan ng building ng Order Alliance. At sa ibaba nito ay makikita ang isang lalaki na kabilang sa Order Alliance na siya ay inaantok sa buong araw na nakaupo. At nabigla siya dahil lumapit sa kanya si Jean sabay nagtanong na kung ito na raw ba ang branch ng Order Alliance, na pinasangayunan naman ng lalaki ang tanong ng ating bida, tanong din niya sa ating bida na kung ano raw ba ang dala niya ngayong araw. Ngunit nagulat ang lalaki na nagtataka dahil bigla na lang inihagis ni Jean ang balat ng werewolf. Wika pa ni Jean na kaya siya pumunta dito upang kunin ang pabuya sa pagkuha ng parte sa katawan ng halimaw. Habang sinusuri ng lalaki kung anong halimaw ang dala ni Jean ay napansin niya na isa lang itong balat ng aso, iniisip raw ba ng lalaki na ito na isa itong lugar upang manloko. Ngunit sa sandaling malinaw na nakita ng lalaki kung anong balat ang dala ni Jean ay napasigaw siya na hindi makapaniwala. At nanlaki ang kanyang mga mata dahil ito raw ay isang balat ng werewolf, kaya lumabas ang maraming pawis sa mukha ng lalaki na nagtanong kay Jean na kung siya lang raw ba mag-isa ang pumatay nito. Na pinasangayunan naman ni Jean ang tanong ng lalaki, nakuha lang raw niya itong balat ng werewolf sa madaling paraan. Matapos makumpirma ng lalaki na talagang balat ng werewolf ang dala ni Jean ay makikita si Jean na nakaupo na hinihintay ang kanyang pabuya. At sa ilang sandaling paghihintay ay lumabas galing sa loob ng pintuan ang isang lalaki bitbit ang pabuya para kay Jean, humihingi din siya ng paumanhin sa ating bida dahil sa paghihintay, paliwanag din niya na dahil masyado raw malaki ang pabuya nito ay kinakailangan pa nila na suriin ng mabuti kung ito ba ay totoong balat ng werewolf. Kasunod nito ay ibinigay na ng lalaki ang pabuya para kay Jean, pinapakiusap din niya sa ating bida na tingnan kung tama ba ang halaga. Nang kinuha na ni Jean ang isang supot ng ginto ay nasabi niya sa kanyang sarili na ang ganito raw kalaki na halaga ay nabanggit ni Hector na mabubuhay na siya sa loob ng 6 o 7 taon nang hindi nagtatrabaho. Pero hindi raw niya yun ramdam hanggang hindi siya mismo ang nakakakita sa halaga ng ginto. Habang hindi maalis ang tingin ni Jean sa gintong barya na mayroon siya ay natuwa siya dahil talagang ang pera ay isang magandang bagay. At natigil sa kanyang iniisip si Jean dahil tinawag ang kanyang pansin ng lalaki. Tanong pa ng lalaki sa ating bida na kung interesado raw ba siya na makinig sa kanyang pakiusap, mayroon lang siyang pabor na dapat na sabihin. Kaya naging seryoso ang tingin ni Jean sa lalaki na nagtanong na kung ano naman ang pabor na kanyang sasabihin. At napahawak sa kanyang ulo ang lalaki na kanyang ipinaliwanag na mayroon raw isang halimaw ang kamakailan lang lumitaw doon sa minahan at nagdudulot ito ng labis na sakit ng ulo. Masyado raw talagang mapanganib ang minahan dahil nandoon ang halimaw. Kaya ang mga manggagawa ay hindi makakapasok. Dahil hindi makapagmina ng bloodstone, kaya hindi umiikot ang pera sa lungsod, at sa ganitong sitwasyon ay ang lungsod ay nasa bingit ng pagkasira, sinasabi nila na ang halimaw na nandoon sa minahan ay mas malakas pa kumpara sa werewolf, pero pakiramdam niya ay makakaya itong panghawakan ng ating bida. Matapos magpaliwanag ang lalaki ay nagtanong sa kanya si Jean na kung anong uri naman na halimaw ang kanyang tinutukoy. Sumagot ang lalaki na ang halimaw na nanggugulo doon sa minahan ay ang mud skull, isang halimaw na mayroong patong na halaga na aabot sa 70 na gold coins. Sa sandaling narinig ni Jean ang pangalan ng halimaw ay kanyang naalala na nabasa na niya itong halimaw sa libro. At isa pa ay mismong ang kanyang sarili ay nakaharap na ang ganitong halimaw, inaamin niya na masyado talagang matigas ang bungo ng halimaw na yon, at masyado ding agresibo. Mayroon itong lakas at tibay na hindi may kukumpara sa isang werewolf. Noong nakaharap niya ang ganoon na halimaw ay labis siyang nahirapan, at umabot pa ng 1 buwan bago pa niya ito napatay. Ngunit napatay din siya ng halimaw ng 28 na beses. Nagtanong din ang lalaki sa ating bida na makakaya raw ba niyang tanggapin ang ganoon na misyon. Hindi muna sumagot si Jean sa tanong ng lalaki bagkus iniisip muna niya kung tama ba na kanyang tatanggapin ang misyon. Nang nakapag-isip na si Jean ay agad na niyang tinanggap ang hinihiling sa kanya ng lalaki na tanggapin niya ang misyon.
Makalipas ang kinabukasan ay nakarating na si Jean sa labas ng minahan. Habang naglalakad si Jean sa labas ng minahan ay naalala niya ang sinabi ng lalaki na hindi nakapagtrabaho ang mga manggagawa ng dahil sa mud skull. Napansin din niya na ang madilim at nakakatakot na hitsura ng minahan ay nagbibigay ng kilabot sa buong paligid, talagang hindi ito ang lugar na gustuhin niyang magtagal, mas mabuting kanyang tapusin ang trabaho hanggat maaari. Sa kabila ng paglalakad ni Jean sa labas ng minahan ay makikita sa gilid ang grupo ng mga kalalakihan na nakatingin sa kanya. At sabay tinawag nila ang pansin ni Jean, wika pa nitong lalaki na sandali lang raw muna, at humihingi din siya ng paumanhin, na kanyang hiniling kay Jean na kung maaari raw ba nahintayin muna ng Ginoo ang kanyang pagkakataon na siya na naman ang pumasok, dahil ang kanilang grupo ang naunang dumating dito sa lugar at naghahanda pa lang sila para sa laban. Kaya napapatanong si Jean sa kanyang sarili na gusto raw ng mga tao na ito na umalis siya dahil sila ang nauna, sabay tinanong din niya ang mga kalalakihan na kailan pa sila nagkaroon ng pila para sa panghuhuli ng halimaw. Sa tanong ni Jean ay halos hindi makasagot ang lalaki dahil batid niya na walang batas kung sino ang dapat na mauna. Kaya upang magkaintindihan ang dalawang panig ay inalok na lang ng lalaki si Jean na paano na lang raw kaya na sumali na lang siya sa kanilang grupo at sama-sama silang maghunt ng halimaw. Sa isip-isip naman ni Jean na sinusubukan raw ba ng lalaki na ito na i-recruit siya sa kanilang grupo. Naisip din ni Jean na kung hihintayin niya na matapos itong mga kalalakihan at magtagumpay ang grupong ito ng mga mersenaryo ay malaki ang abala sa oras kung bakit pa siya pumunta dito, pero kahit ganoon ay hindi naman niya kinakailangan na makipaglaban sa kanila. Kahit kailangan pa raw niyang hatiin ang lot sa grupong ito ng mersenaryo ay mas mabuti na din na magtulungan sila. Ang isa namang tauhan ng lalaki ay nagtanong siya sa kanilang kapitan na kung hahatian pa raw nila ang lalaki na ito ay baka wala nang matira sa kanila. Naalala din ni Jean si Jacob, dahil baka ang mga taong ito raw ay katulad sa tao na una niyang nakasalubong. Kaya hinanda ni Jean ang kanyang sarili, hindi raw siya magtitiwala kahit kanino, tanong pa niya sa kapitan ng mga mersenaryo na sa napansin raw niya ngayon ay marami namang tao ang kanilang grupo, bakit pa sila gustong makipagtulungan sa kanya? Tumawa ang lalaki dahil nakakahiya raw na aminin, pero mas inuuna raw niya ang kaligtasan kaysa sa pagiging mahusay sa laban. At sa tingin din niya malaki ang maitutulong ng Ginoo kapag siya ay sumali na lang sa kanila, alam niya na siya ay malakas. Sa isip-isip ni Jean na ang lalaki raw na ito ay biglang nagsalita ng pormal, gaya raw sa kanyang inaasahan, mahina talaga ang loob ng mga taong ito kapag sila ay nakaharap ng malakas. Sabay tinanong ni Jean ang kapitan ng mga mersenaryo na bakit naman daw niya pinaghinalaan na isa siyang malakas. Ayon naman ng lalaki habang itinuro ang kanilang gilid na hindi raw susundan ng lobo ang Ginoo kung hindi siya malakas. Doon ay nakita ni Jean si Mott na siya ay hinawakan ng babae dahil masyado raw itong cute. Dinilaan din ni Mott ang mukha ng babae, wika pa ng babae na kilala raw ang wolf monster sa pagiging independent, kahit ang nasa Order Alliance ay hindi sila nagawang paamuhin. Masyado raw talagang kahanga-hanga na ang ganitong lobo ay sumusunod sa isang tao. Naging seryoso naman itong si Jean dahil inutusan na niya kanina si Mott na magtago sa mga tao, kailan pa raw ba siya lumabas? Dahil daw ba inalok si Mott ng karne, ang karne daw sa mundong ito ay maging siya ay hindi pa niya natitikman. Habang kinagat ni Mott ang karne na ibinigay ng magandang babae ay napansin niya na si Jean ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Kaya agad na inihagis ni Mott ang karne papunta sa kanyang amo, nagulat naman ang lalaki nang bigla na lang inihagis ni Mott ang karne kay Jean, pero itong si Jean ay wala na siyang ibang nakikita kung hindi ang karne. Ang sa tingin ni Jean sa karne na nasa lupa ay parang hulog ng langit, pero ano raw ba ang sa tingin sa kanya ni Mott, isa din bang aso? Sa mga mata ni Jean habang hindi maalis ang kanyang tingin sa karne ay masyadong masarap at hindi na siya makapagpigil na kainin ito. Kaya lumabas ang maraming pawis sa mukha ni Jean na napalunok ng kanyang laway sa bango ng karne na nasa lupa. Doon ay kusa ng kumilos ang kanyang katawan upang kunin ang karne para kainin, at natanong din niya ang kanyang sarili na bakit hindi niya mapigilan ang kanyang katawan na hindi kunin ang karne. Kung tutuusin daw ay hindi na niya alam kung gaano nakatagal nang huli siyang kumain ng karne. Pero nagdadalawang isip pa rin siya dahil ang karne raw na ito ay kinain na ng aso at nahulog na sa lupa. Nang kunin na sana ni Jean ang karne ay agad siyang pinigilan ng babae, wika pa ng babae kay Jean habang nakangiti na siya raw ba ay nagugutom at gusto din niya itong karne. Matapos banggitin ng babae ang salitang iyon ay mapapansin sa mukha ni Jean na hindi na talaga siya makapaghintay na kainin ang karne na nasa kamay ng babae.
Upang ganap na malinis ang karne ay ginamit ng babae ang kanyang banal na kapangyarihan upang muling maging sariwa ang karne para maaari ng kainin ni Jean. Sa ilang sandali ay sabay-sabay na silang lahat na pumasok sa minahan, at makikita si Jean na nasa pinakalikod, at habang naglalakad ay kumakain siya ng karne. Sa kanyang isip-isip na masyado raw talagang masarap ang karne, umaapaw dito ang malinamnam na katas at anghang na parang luto sa paborito niyang restaurant, hindi raw talaga may kukumpara ang sarap nito sa karne ng mga halimaw na palagi niyang kinakain para siya ay mabuhay. Wika pa ng babae sa ating bida na ngayon lang raw niya naisip na hindi pa pala sila nagpapakilala sa isa't isa. Kaya unang nagpakilala ang kapitan ng mga mersenaryo, siya raw ay si Jonathan, ang kapitan ng Black Marlin Mercenary Group. Ipinakilala din ng babae ang kanyang pangalan kay Jean na si Claire. Sa pagpapakilala ng dalawa ay nagpakilala na din si Jean, ang kanya raw pangalan ay Kim Woo Jean, pero tawagin na lang raw siyang Jean. Ayon pa ni Jonathan na masaya raw sila na makasama si Jean sa kanilang grupo, kung mayroon raw siyang gustong katanungan ay huwag siyang mag-atubiling magtanong anumang oras. Matapos silang magpakilala sa isa't isa ay natuwa si Jonathan at kanila nang ipinagpatuloy ang kanilang pagpasok sa minahan kung nasaan naghahanda ang buong grupo. Sa sandaling nakarating na sila kung saan ang lahat ay sinabihan ni Jonathan ang lahat niyang tauhan na dahil nandito na sila ay dito nila haharapin ang Mud Skull, ang trap team ay kanilang ihanda ang lambat, at ang mga spear team naman ay pumunta na sila sa kani-kanilang itinalaga na posisyon. Habang naghahanda ay lumingon si Jonathan kay Claire dahil magsisimula na raw sila, na pinasangayunan naman ni Claire ang sinabi sa kanya ni Jonathan. Sa sandaling nagsimula na si Claire kung ano ang trabaho na ipinagawa sa kanya ay nakaramdam ng paghanga ang ating bida. At napapatanong din si Jean sa kanyang sarili habang namangha sa ginawa ni Claire na kung ito raw ba ay isang magic. Ganito raw pala ang magic na inihayag doon sa nakatala sa libro na kanyang binasa. Makikita si Claire na kanyang binigkas ang banal na mga salita upang ganap niyang mabuo ang isinasagawa niya na spell para bigyan ng blessing si Jonathan at madagdagan ang kanyang lakas. Doon ay inilapat ni Claire ang kanyang kamay kay Jonathan para bigyan ito ng buff, habang si Jean sa kanilang likod ay tahimik lang na nanunood. Matapos bigyan ng buff ni Claire si Jonathan ay pinuri siya ni Jonathan dahil ang buff raw na ibinibigay ni Claire ay palaging kahanga-hanga. Doon ay itinaas na ni Jonathan ang kanyang dalawang kamay, wika din sa kanya ni Claire na mayroon daw 3 minuto ang pinakamabilis na epekto at 5 minuto ang pinakamatagal na epekto ng kanyang buff. Nang naghanda na si Jonathan para tumakbo ay inutusan niya ang lahat na maghintay muna sila dito. Kasunod nito ay tumakbo na ng pinakamabilis si Jonathan para kanyang gambalahin ang Mud Skull upang pumunta sa lugar kung saan nila hinahanda ang kanilang trap. Si Jean na nakasaksi ay lubos siyang humanga dahil si Jonathan kanina na isang mabagal ay bigla na lang naging mabilis, tunay raw talagang kahanga-hanga ang magic. At natanong din niya habang tumingin kay Claire na magagamit din daw ba niya ang magic kapag kanya itong matutunan. Itong isang lalaki ay binalaan niya ang lahat na wala na silang oras para sa pag-aatubili, dahil malapit nang dumating dito ang Mud Skull. Kapag ang isang tao lang ang magkamali sa kanila ay baka mamatay silang lahat dito, dapat panatilihin nilang matalas ang kanilang sarili. Nang binigyan na si Jean ng sibat ay nasabi niya sa kanyang sarili na ganito raw ba ang kanilang plano, itutulak ang halimaw papunta sa bitag at sabay-sabay itong atakihin, hindi na daw ito masamang plano. Ngunit ang ganitong stratehiya ay hindi gagana laban sa isang Mud Skull. Sa pinakaloob ng minahan ay makikita si Jonathan na siya ay hinahabol ng Mud Skull. Nang malapit na siyang makarating kung saan nakahanda ang bitag ay sumisigaw siya na pinapahanda ang lahat at ang kanilang inihandang bitag. At nang tuluyan ng nakalabas si Jonathan ay makikita na matagumpay nilang naipasok ang Mud Skull sa kanilang bitag. Nang tuluyan ng nahulog sa lambat ang Mud Skull ay naghanda na ang lahat upang sabay-sabay nilang saksakin ang halimaw ng kanilang sibat. Makikita ang Mud Skull na ito ay sumigaw ng malakas at gustong makalabas sa lambat na nakapulupot sa kanya.